Sinabi ni GMA na hindi ito sapat at ang impormasyon sa loob ng token ay dapat natugma sa customer at tiniyak niyang siya na ang bahala rito at ilalagay niya ang kanyang impormasyon. Pagkasabi nito ay sumulat siya sa ere sa ibabaw ng token at ito ay agad na naglabas ng kakaibang liwanag at sa sumunod na sandali ay isang dilaw na sinag ang lumabas mula rito at bumuo ng tatlong-dimensional na imahe ni Ming sa ere. Sinabi ni GMA na kailangan niya ang kooperasyon ni Ming at dapat nitong sabihin ang isang talata ayon sa kanyang itinuro at pagkatapos ay sinabi niya ang nilalaman nito kay Ming. Alam ni Ming na ito ay isang paraan upang maiwasan ang pandaraya sa paggamit ng token kaya tumango siya at dahan-daang binigkas ang isang teksto na may halos 300 salita. Nang matapos siya ay pinatulo siya ni GMA ng isang patak ng dugo sa token at sa isang iglap ay naglabas ito ng maningning na liwanag at isa pang dilaw na sinag ang lumabas at umikot sa katawan ni Ming at naramdaman niyang ang lahat ng kanyang kaugnay na impormasyon kabilang ang kanyang buhok, mga mata, mga fingerprints at iba pa ay naitala na sa loob ng token. Nang matapos ang lahat ay ibinigay ni GMA ang token kay Ming at sinabing ngayon ay maaari na siyang ganap na makampante at anuman ang mangyari o anumang sitwasyon ay ito ay magiging epektibo. Itinago ni Ming ang token at labis ang kanyang kagalakan sa kanyang puso at sa tulong nito ay ang kanyang negosyo ng mga armas ay magkakaroon ng malaking kalamangan sa presyo at ang halaga nito ay hindi masukat. Nagpasalamat siya at sinabing si GMA ay tiyak na may mataas na posisyon sa pamilya Gan dahil kung hindi ay hindi niya makukuha ang ganitong uri ng token. Bahagyang yumuko si GMA at tila ayaw niyang pag-usapan ang kanyang pinagmulan at mahinahong sinabing ito ay katanggap-tanggap naman at nagtanong kung maaari na ba silang umalis at kung saan susunod na pupunta ang kanyang nakatatandang kapatid. Sumagot si Ming na siya ay naghahanap ng lugar ng pagsasanay at siya ay sasama rito at tuwang-tuwang sumagot si GMA at sinabing napakabuti nito dahil hindi maganda ang kanyang talento at talagang kailangan niyang magsanay sa isang lugar ng pagsasanay at sa palagay niya ay sa ikatlong antas na lugar pupunta ang kanyang nakatatandang kapatid dahil sa kanyang kakayahan. Naisip ni Ming na minamaliit siya nito at sinabing ito ay ika-9 na antas at nang marinig ito ni GMA ay namutla ang kanyang maliit na mukha at sumigaw na nagtanong kung ito ay totoo dahil ito ay ika-9 na antas at ang lugar na ito ay kontrolado ng mga nangungunang dalubhasa at ang pagpunta nila roon ay paghahanap ng kamatayan at sinabing ibalik na lamang nito ang kanyang token at hindi na siya sasama rito. Nawala nang masabi si Ming at naisip na ang batang ito ay sadyang napaka-praktikal at kanina lamang ay kaawa-awa at humihingi ng tulong ngunit ngayon ay biglang nagbago ng isip at malamig siyang tumawa at nagtanong kung kilala ba siya nito ng husto. Umiling si GMA at sinabing hindi at nagtanong muli si Ming na dahil hindi siya nito kilala ay paano nito nasasabing wala siyang kakayahang sakupin ang ika-9 na antas na lugar at nag-aalinlangan pa ring nagtanong si GMA kung kaya ba niya ito. Sumagot si Ming na malalaman din ito sa ilang sandali at dahil mahalaga ang oras ay umalis na sila at pagkasabi nito ay hinawakan niya si GMA at ipinagpatuloy ang paghahanap ng ika-9 na antas ng Vajra Treasure Land. Ang proseso ng paghahanap ay sadyang nakakabagot at wala pang 2 araw ay hindi na nakatiis si GMA at patuloy na nagrereklamo at nagtanong kung hanggang kailan sila maghahanap. Sumagot si Ming na limitado ang bilang ng ika-9 na antas na lugar at maaaring abutin sila ng ilang panahon marahil 10 araw o kalahating taon. Nang marinig na maaaring abutin ng kalahating taon ay nanilaw ang mukha ni GMA at hinawakan si Ming at sinabing hindi ito maaari dahil ang kalahating taon ay isang malaking pag-aaksaya ng oras at iminungkahing magtanong na lamang sila sa ibang tao. Malamig na tumawa si Ming at nagtanong kung paano niya matitiyak na ang kanilang tatanungin ay alam ang lokasyon ng ika-9 na antas na lugar at kahit alam nila ay sasabihin ba nila ito sa kanila at sumagot si GMA na paano nila malalaman kung hindi sila magtatanong. Hindi na nag-aksaya ng panahon si Ming sa pagsagot at tahimik na nagpatuloy sa paghahanap ngunit hindi niya pinabayaan ang kanyang kasama at naglabas ng maraming masasarap na espiritual na prutas upang ibigay dito at kung hindi dahil sa mga prutas na ito ay ang batang dalaga ng pamilya Gan ay malamang na umalis na noon pa at hindi na nagpatuloy sa pagsunod kay Ming hanggang ngayon. Sa wakas sa ika-10 araw ay may natuklasan ang kanyang divine sense at naramdaman niyang ang ika-9 na antas ng Vajra Treasure Land ay nasa 1,000 milya ang layo. Ang sukat nito ay sadyang napakalaki at sa pagkakataong ito ay hindi sinwerte si Ming tulad ng nakaraan dahil mayroon ng taong nagsasanay sa loob. Nang dumating silang dalawa sa pasukan ng lugar ay nakita nila sa labas ng arko ang isang dilaw na bandila na may simbolo ng isang gintong ibong may 3 paa at maingat na hinayla ni GMA ang manggas ni Ming at pabulong na sinabing tumakas sila agad.
Nagtatakang nagtanong si Ming kung bakit sila tatakas at tila natatakot na may makarinig at pabulong na nagtanong kung hindi ba niya kilala ang bandilang ito at ang ibong may tatlong paa ay ang Undying Divine Bird at nangangahulugan nitong ang tao sa loob ay mula sa Undying Academy ng Legacy Academy. Nang marinig ang Undying Academy ay agad na naalala ni Ming na ang Legacy Academy ay may 9 na gate, 3 faction at 1 akademya at ang 9 na gate ay para sa mga ordinaryong alagad, ang 3 faction ay para sa mga piling alagad at ang 1 akademya ay para sa pinakamahuhusay sa mga piling alagad at ang bilang nito ay sadyang kakaunti at ayon sa sabi-sabi ay ang bilang ng mga miyembro ng Undying Academy ay palaging 9. Madaling maunawaan kung bakit labis na natatakot si GMA dahil ang mga henyong nagmumula sa Undying Academy ay may kakayahang sadyang nakatatakot. Ngunit nagtanong si Ming at nabalitaan niyang ang Legacy Academy ay para lamang sa mga henyong nasa antas ng mage pataas kaya nagtaka siya kung mayroong mga miyembro ng Undying Academy na nasa ibaba ng antas na ito. Inirapan siya ni GMA at sinabing ang mga henyong alagad ng Undying Academy ay hindi sakop ng limitasyong ito at sila ay personal na pinili ng pinuno ng akademya mula sa iba't ibang sibilisasyon at sila ay mga natatanging tao kaya paano sila magiging katulad ng iba. Hindi natakot si Ming at sa halip ay natuwa at sinabing ang makatagpo ng isang henyo mula sa Legacy Academy ay isang magandang kapalaran at tiyak na nais niya itong makilala at pagkasabi nito ay lumipad siya patungo sa ilalim ng arko sa harap ng hindi makapaniwalang mga mata ni GMA. Malakas na tumawag si Ming at nagtanong kung may tao sa loob at isang sinag ng espada ang biglang bumagsak mula sa kawalan-walang anyo at walang bakas at winasak nito ang lahat ng bagay at pinatay ang lahat ng buhay at sa sandaling lumabas ang liwanag ng espada ay nanindig ang mga balahibo ni Ming at sumigaw siya ng malakas at buong lakas na binuksan ang kanyang golden bell cover at iron cloth shirt. Isang metalikong tunog ang narinig nang tumama ang liwanag ng espada at bahagya lamang yumanig ang kanyang katawan at nagawa niyang mapaglabanan ito nang hindi nasusugatan. Pagkatapos ng isang espada ay isang babaeng tinig ang narinig mula sa loob at sinabing dahil nakayanan nito ang kanyang isang espada ay mayroon na itong karapatang makipag-usap sa kanya at inanyayahan siyang pumasok. Isang hakbang ang ginawa ni Ming at pumasok sa loob ng arko at nakita niya sa gitna ng kalawakan ang isang maliit na pavilion at may isang babaeng nakatayo sa loob nito na nakatalikod ang kanyang mga kamay at kahit siya ay babae ay mayroon siyang isang malayang tindig at mahinahong asal na kahit ang mga lalaki ay hindi makapapantay. Humanga si Ming at mula sa malayo ay yumuko at magalang na binati ito bilang kanyang nakatatandang kapatid na babae. Lumingon ang babae at nakita ni Ming ang isang walang kapantay na kagandahan at siya ay sadyang napakaganda at ang kanyang kagandahan ay hindi katulad ng ordinaryong mga babae at hindi ito maipaliwanag ng mga salita at ang mas kakaiba ay nang makita siya ni Ming ay tuluyan niyang nakalimutan ang kanyang kagandahan at sa halip ay nabihag siya ng kanyang natatanging tindig. Nagtanong ang babae kung bakit siya tinatawag nitong nakatatandang kapatid na babae at paano nito na lamang mas matanda siya rito at ang kanyang tinig ay halos walang kasarian at sadyang kaakit-akit. Ngumiti si Ming at sinabing hinulaan lamang niya at umiling ang babae at sinabing siya ay mukhang mas bata nga rito at inanyayahan itong pumasok at umupo. Hindi nagpakumbaba si Ming at masayang pumasok sa pavilion at hindi niya namalayan kung kailan nagkaroon ng mesa at upuan at may tsaa sa mesa at ang babae ay nakaupo na at umupo siya sa kanyang harapan at naglabas ng ilang prutas na pawang may mataas na kalidad. Nagbuhos ang babae ng isang tasa ng tsaa para sa kanya na may banayad na halimuyak at nagtanong kung siya ay naparito upang agawin ang lugar na ito. Sumagot si Ming na orihinal ay nais niya itong agawin ngunit nang makita niya ang kanyang nakatatandang kapatid na babae ay hindi na niya ito magawang agawin at nagpasya siyang maghintay na lamang. Tumawa ang babae at sinabing siya ay naging curious kung bakit nagpasya itong maghintay nang makita siya at sumagot si Ming na hindi niya alam at ito ang kanyang panloob na damdamin at sinusunod lamang niya ang kanyang puso. Marahang umiling ang babae at sinabing anuman ang sabihin nito ay gagamitin pa niya ang lugar na ito sa loob ng 1 buwan at kahit ganoon ay hindi niya ito maaaring ibigay ng walang kapalit. Nagtaka si Ming at nagtanong kung bakit hindi niya ito maaaring gamitin kung hindi na ito gagamitin ng kanyang nakatatandang kapatid na babae at mahinahong sumagot ang babae na ang 9 na antas na lugar ay mahirap matagpuan at hindi maaaring palampasin at dahil ginamit niya ito ay kanya na ito at ang kanyang tono ay hindi dominante ngunit hindi maaaring questionin. Tumawa si Ming at nagtanong kung nangangahulugang ang 9 na antas na lugar na kanyang ginamit noon ay maituturing na rin niyang kanya at tumango ang babae at sinabing natural na ganoon at hanggat hindi siya natatalo ng iba ay walang sino man ang pupunta roon.
Bilang isang bagong dating ay hindi pa alam ni Ming ang maraming patakaran dito at ngayon lamang niya nalaman na mayroon palang ganitong patakaran at ngumiti siya at sinabing mas madali ito at ang dati niyang inookupahan ay ang Valley Spirit Treasure Land at tiyak na magagamit din ito ng kanyang nakatatandang kapatid na babae at kapag lumabas ito ay maaari itong pumunta roon at ang Vajra Treasure Land na ito ay ipaubaya na lamang sa kanya. Tumango ang babae at sinabing ito ay makatwiran at sinabi ni Ming na kung gayon ay napagkasunduan na nila ito at may ilang bagay pa sana siyang nais itanong bilang isang bagong dating at nagtanong kung maaari ba niyang pakiusapan ang kanyang nakatatandang kapatid na babae. Nagtanong ang babae kung ano ang nais nitong itanong at sinabi ni Ming na nais niyang malaman kung ilan ang ikasyam na antas na lugar sa lugar ng pagsubok at kung lahat ba ay may nagmamay-ari na dahil matapos gamitin ang Vajra Treasure Land ay nais pa niyang subukan ang ibang mga lugar. Sumagot ang babae na kakaunti lamang ang ikasyam na antas na lugar at may 6 lamang at ang bawat isa ay may nagmamay-ari at maliban na lamang kung ang orihinal na may-ari ay umalis sa lugar ng pagsubok ay walang sino man ang papasok doon at ang tanging paraan ay ang talunin ito at natural na ang mga may-ari ng ikasyam na antas na lugar ay karaniwang handang makipagpalitan tulad ng kanilang ginawa ngayon. Agad na naunawaan ni Ming at sinabing ito ang dahilan kung bakit ang lugar ni Han Tian ay walang pumapasok at mayroon palang ganitong patakaran. Bahagyang tumaas ang kilay ng babae at nagtanong kung natalo niya si Han Tian at tila siya ay nagulat at sumagot si Ming na napakahirap ng kanyang pagkapanalo ngunit kung muli silang maglalaban ay sa palagay niya ay mas magiging madali ito. Sinabi ng babae na ang kakayahan ni Han Tian ay hindi mas mababa sa kanya at ang pagkatalo nito sa kanya ay kahanga-hanga at sumagot si Ming na labis ang papuri nito at nagtanong kung ano ang pangalan ng kanyang nakatatandang kapatid na babae. Ipinakilala ng babae ang sarili bilang si Qing Lian, isang alagad ng Lotus sect ng Buddhism at sinabi naman ni Ming na siya ay si Ming mula sa Three Emperors Great World at isang tagapagmana ng Immortal Temple. Nagulat ang babae at sinabing narinig na niya ang Immortal Temple at ito ay may kaugnayan sa ninuno ng tao at sa kanyang talento ay tiyak na siya ay isang natatanging tagapagmana at ito ay mabuti at nagtanong kung nakuha na ba niya ang pamana ng ninuno ng tao. Sumagot si Ming na nakakuha lamang siya ng 2 o 3 bahagi ng pamana at hindi pa niya ito lubusang nauunawaan at sinabi ng babae na kahit ito ay kahanga-hanga na dahil ang pamana ng ninuno NG Tao ay pambihira kahit isang maliit na bahagi lamang nito at sinabing si Ming ay tiyak na magiging isang kilalang tao sa Legacy Academy sa hinaharap at maaari pa siyang makapasok sa Supreme Academy. Nabanggit na ng Human Emperor sa kanya na dapat siyang pumunta sa Supreme Academy at natural na alam niya ang kahalagahan nito at ngumiti siya at sinabing napakahirap makapasok doon at hindi siya tiyak na magkakaroon ng pagkakataon ngunit ang kanyang nakatatandang kapatid na babae na mula sa Andayang Academy ay tiyak na may pagkakataon. Sumagot si Qing Lian na sa totoo lamang ay mayroon lamang siyang 50% pagkakataon. Pagkasabi nito ay nagtanong si Qing Lian kay Ming kung alam ba niya kung saan nagmula ang pangalan ng Andayang Academy at nagkaroon ng pag-iisip si Ming at nagtanong kung ito ay may kaugnayan sa Supreme Academy. Tumango si Qing Lian at sinabing ang tinatawag na Andayang ay tumutukoy sa paghahangad ng walang hanggang buhay at upang makamit ang kawalang hanggan ay ang Supreme Academy ang tanging lugar na may pagkakataon. Kumunat ang noo ni Ming at nagtanong kung ito ang tanging lugar na may pagkakataon at nagtanong kung hindi ba ang 3 emperador ay pawang mga Supreme God at kung si Confucius ay hindi rin isang Eternal Realm na Master. Sumagot si Qing Lian na ang tinatawag niyang 3 emperador at si Confucius ay pawang mga guro ng Supreme Academy at muntik nang tumalon ang puso ni Ming at nagtanong kung sila ay mga guro at ipinaliwanag ni Qing Lian na sa mas tumpak na salita ay ang 3 emperador at si Confucius ay may mga incarnation na naiwan sa akademya at sila ay sumulat ng mga aklat at nagtatag ng mga teorya at ang salitang akademya ay may sariling kahulugan at natural na bukod sa kanila ay may iba pang malalaking Diyos na nagsisilbing guro at ito ang dahilan kung bakit niya sinasabing ang Supreme Academy ang tanging lugar na maaaring magsilang ng mga Eternal Realm na Master. Tulalang hindi makapagsalita si Ming at naisip na ang Supreme Academy ay sadyang napakapambihira. Sinabi ni Qing Lian na ang sangkatauhan ay nangangailangan ng mas maraming Eternal Realm na Master lalo na ng mga Supreme God na kayang lumikha ng isang natatanging sibilisasyon ng tao kaya ang daan ng pagsubok ang daan ng pagiging Diyos at ang Legacy Academy ay pawang may layuning pumili ng mga tunay na henyo para sa Supreme Academy. Nang mabanggit ang daan ng pagiging Diyos ay nagtanong si Ming na siya ay nakasali na sa daan ng pagsubok ngunit hindi pa sa daan ng pagiging Diyos at nagtanong kung ano ang pagkakaiba ng dalawa.
Si Qing Lian ay malinaw na isang taong may malawak na kaalaman at ipinaliwanag niyang ang daan ng pagiging Diyos ay isang landas na sumusunod sa mga yapak ng mga dayuhang malalakas at ito rin ang pangunahing agos ng pagsasanay ng sangkatauhan sa kasalukuyan kaya anuman ang sibilisasyon ay maraming cultivator ang tumatahak dito at ang puwersang nagbukas nito ay ang pinakamakapangyarihang Divine Cultivation Faction. Nagtanong si Ming kung sino ang dakilang pantas na ito at sumagot si Qing Lian na ito ay isang grupo ng mga dakilang pantas na pinamumunuan ng natatanging Diyos na emperador. Kung ikukumpara ay ang daan ng pagsubok ay mas matanda at ito ay itinatag ni Confucius at ng Immortal Emperor at noong una ay maraming sibilisasyon ang tumugon at halos bawat isa ay may pasukan at halimbawa ay ang Tianyuan na dating nasa ilalim ng Heavenly Court at ang Heavenly Court ay isa rin sa mga nagtatag na puwersa ng daan ng pagsubok. Nang mabanggit ang Heavenly Court ay sinabi ni Ming na siya ay nakipag-usap na sa natitirang kalooban nito at nagtaka siya kung ang dating Heavenly Emperor ay umabot din sa antas ng Eternal Realm. Sumagot si Qing Lian na kahit hindi ito umabot sa Eternal Realm ay tiyak na malapit na ito at ang dahilan kung bakit umiral ang Heavenly Court noon ay dahil sa suporta ng tatlong sibilisasyon, Buddhism, Confucianism at Immortal, at ang ideya ng tatlong sibilisasyon ay simple at nais nilang gamitin ang kakayahang pagsamahin ng Heavenly Court upang muling likhain ng banggaan ng mga sibilisasyon noong panahon ng ninuno ng tao ngunit sa kasamaang palad ay nabigo ito. Nagtanong si Ming kung alam ba ng kanyang nakatatandang kapatid na babae ang dahilan ng pagkabigo at siya ay labis na interesado sa kasaysayang ito dahil ang Tianyuan ay bahagi rin ng puwersa ng Heavenly Court at siya ay isang napiling kalahok nito. Umiling si Qing Lian at sinabing malamang na ang mga matatandang dalubhasa lamang ang nakakaalam ng dahilan at ito ay isang nakatagong kasaysayan na maaaring may kinalaman sa panloob na tunggalian ng sangkatauhan. Naisip ni Ming na may katwiran ito at may mga taong nais magtatag ng Heavenly Court at pag-isahin ang mundo at kahit may suporta ito ng tatlong sibilisasyon ay hindi naman tiyak na susunod dito ang ibang sibilisasyon kaya natural ang tunggalian. Sinabi ni Qing Lian na ang alam niya ay ang layunin ng daan ng pagsubok ay hindi ganap na dalisay at bukod sa paglinang ng mga talento ay pumipili rin ito ng mga malalakas na papasok sa lugar ng paglikha at kapag bumukas ito ay tiyak na may lilito na mga kayamanan ng paglikha at ayon sa mga sabi-sabi ay ang bawat Supreme God ay dapat mayroong isang kayamanan ng paglikha upang masupil ang kanilang sariling kapalaran. Narinig na ito ni Ming mula kay Meng Shu sa lugar ng pagsubok at sinabi niyang anuman ang mangyari ay ang pag-iral ng daan ng pagsubok ay hindi masamang bagay at patuloy siyang lalakad dito hanggang sa maging sapat siyang malakas. Sinabi ni Qing Lian na bukod sa daan ng pagsubok at daan ng pagiging Diyos ay ang Legacy Academy ang may pinakamalaking impluensya at ito ay pangunahing itinatag ng tatlong emperador at ito ang may pinakamataas na antas at pinakamagandang epekto sa tatlong landas at ang iba pang katulad na organisasyon ay malayong hindi makapapantay sa kanilang tatlo at hindi na nila kailangang isaalang-alang ang mga ito. Pabulong na sinabi ni Ming na hindi pa rin niya maunawaan kung bakit sa kabila ng pagkakaroon ng napakaraming Supreme God ay hindi pa rin makapagtatag ang sangkatauhan ng isang super civilization at nagtanong kung ano ang mga kondisyong kailangan upang makapagtatag ng isa at kung balang araw kahit sila ay maging Supreme God ay hindi pa rin sila makakapagtatag ng isang super civilization. Sumagot si Qing Lian na may isang kasabihan, ang isang sibilisasyon ay hindi itinatayo sa isang araw, at ang anumang super civilization ay nangangailangan ng akumulasyon at ang pagkakaroon lamang ng Supreme God ay malayong sapat at sa katunayan ang kanyang tanong ay baligtad dahil ang isang sibilisasyong may pundasyon ng super civilization ay madaling makapagsilang ng mga Supreme God ngunit kung ang isang ordinaryong sibilisasyon ay makapagsilang ng isang Supreme God ay ang sibilisasyon mismo ang magiging pasanin nito. Hindi ito ang unang pagkakataon na narinig ni Ming ang ganitong pananaw at bumuntong hininga siya at sinabing kung gayon ay tila mahihirapang maging super civilization ang kanilang Tianyuan. Sumagot si Qing Lian na hindi naman tiyak ito at kung balang araw ay ang sibilisasyong martial arts ay makakapanaig sa lahat ng sibilisasyon ng tao ay ang lahat ng sibilisasyon ay kusang magsasama rito at sa panahong ito ay uunlad ito sa hindi kapani-paniwalang bilis at sa maikling panahon ay aabot sa pambihirang taas at sa puntong ito ay hindi imposibleng maging isang super civilization at kung may isang dakilang tao na tulad ng ninuno ng tao ang lilito ay maaari rin itong lumikha ng isang super civilization ngunit ang isang tulad niya ay mahirap kopyahin at kahit si Confucius o ang Diyos na emperador ay hindi makapapantay sa kanya at umaasa siyang balang araw ay may makakaabot sa kanyang antas. Sinabi ni Ming na kung gayon ay ang antas ng ninuno ng tao ay tiyak na napakataas at lampas sa ordinaryong Supreme God.
Ikinaway ni Qing Lian ang kanyang kamay at sinabing kailangan na niyang magsanay at saka na lamang sila mag-uusap muli sa ibang araw. Ito ay isang pagpapaalis at maingat na lumabas si Ming sa arko at umupo sa labas upang maghintay. Nang makitang siya ay ligtas na lumabas ay nagtatakang nagtanong si GMA kung hindi ba siya pinatay ng tao sa loob at nagtatakang sumagot si Ming kung bakit siya papatayin nito at sila ay masayang nag-usap at naging magkaibigan pa. Hindi na alam ni GMA kung ano ang sasabihin at bilang dalaga ng pamilya Gan ng sibilisasyong pandigma ay masasabing siya ay may malawak na karanasan ngunit si Ming sa kanyang paningin ay isang hindi kapanipaniwala at hindi maunawaang nilalang. Nagtanong si GMA kung ano ang susunod nilang gagawin at sumagot si Ming na natural na maghihintay sila at kapag lumabas na ang tao sa loob ay maaari na siyang pumasok upang magsanay at idinagdag na kahit ang epekto sa labas ng gitna ay mas mababa ay katumbas pa rin ito ng ikawalong antas na lugar ng pagsasanay at maaari itong sumama sa kanya mamaya. Tuwang-tuwang na mula si GMA at ikinuyom ang kanyang mga kamao at sinabing ang kanyang nakatatandang kapatid ay sadyang napakahusay at hindi niya pinangarap na makakapasok siya sa isang ikasyam na antas na lugar upang magsanay. Tiningnan siya ni Ming at nagtanong kung ang kanyang pagpasok sa lugar ng pagsubok ay tiyak na pinondohan ng pamilya Gan at namula si GMA at nagtanong kung paano niya ito nalaman at inaming gumastos nga sila ng malaki at orihinal na inakala niyang may makukuha siya rito ngunit hindi niya inaasahang ganito ito kapanganib at kung hindi niya ito nakilala ay malamang napatay na siya. Pinikit ni Ming ang kanyang mga mata at hindi niya inisip na ang mga tao ng pamilya Gan ay mga hangal at ang pagpapadala kay GMA sa lugar ng pagsubok ay walang duda na pagpapadala ng isang maliit na tupa sa gitna ng mga lobo at hindi ito maaaring hindi maunawaan ng pamilya Gan at dahil malinaw ang ganitong katotohanan ay bakit pa nila pinondohan ang kanyang pagpasok. Nagkaroon ng pag-iisip si Ming at nagtanong kay GMA kung maaari ba nitong ikwento ang kanyang pinagmulan at kung ang kanyang mga magulang ay kabilang sa pangunahing grupo ng pamilya Gan. Orihinal na ayaw pag-usapan ni GMA ang kanyang pinagmulan ngunit ngayong nakapasok na siya sa ikasyam na antas na lugar ay napakaganda ng kanyang kalooban kaya pumayag siyang magkwento ng kaunti. Ang totoo ay si GMA ay anak sa labas ng pinuno ng pamilya Gan at namatay ang kanyang ina di nagtagal matapos siyang isilang at siya ay pinalaki ng kanyang tiyuhin at kalaunan ng maging pinuno ng pamilya ang kanyang ama na si Gan Taiyan ay ginamit nito ang kanyang kapangyarihan upang dalhin siya sa pamilya Gan para alagaan at dahil sa pagkakasala nito sa mag-ina ay lubos siyang pinagbigyan at minahal nito. Si Gan Taiyan ay may 3 asawa na may kanya-kanyang anak at kahit ganoon ay mabuti ang kanilang pakikitungo kay GMA at mayroon silang pag-uugali ng mga nakatatanda at ang pagpapadala sa kanya sa lugar ng pagsubok ay pinondohan ng unang asawa at sinabi nitong ito ay upang magkaroon siya ng pag-unlad upang sa hinaharap ay makatulong sa pamamahala ng negosyo ng pamilya. Nang marinig ito ni Ming ay naunawaan na niya at malamig siyang tumawa at sinabing ang unang asawang ito ay sadyang napakatuso at pinatay siya nito nang hindi man lamang gumagamit ng dugo at siya ay isang hangal na nagpapasalamat pa rito. Ibinaba ni GMA ang kanyang ulo at hindi sumagot at hindi siya hangal sa halip ay napakatalino niya at matagal na niyang nakikita ang layunin ng unang asawa. Mahinahon niyang sinabi na hindi ba siya buhay pa rin at ang kanyang mukha ay hindi nagpakita ng anumang galit. Sinabi ni Ming na tiyak na kapag siya ay buhay na bumalik sa harap ng unang asawa ay gagamit ito ng mas marahas na paraan upang patayin siya at sumagot si GMA na ito ay bagay pa sa hinaharap at hindi niya ito iisipin. Nagkibit lamang ng balikat si Ming at sinabing bahala siya at ito ay kanyang gawain at hindi na siya dapat makialam ngunit kung balang araw ay hindi na siya makapamuhay sa sibilisasyong pandigma ay maaari siyang pumunta sa Tianyuan upang hanapin siya. Hindi ito nagustuhan ni GMA at sinabing baligtad ang kanyang mga salita at kung balang araw ay hindi na siya makapamuhay sa Tianyuan ay maaari siyang pumunta sa Wargrade World upang hanapin siya at tiyak na bibigyan niya ito ng isang magandang trabaho. Hindi na nag-aksaya ng panahon si Ming sa pakikipagtalo at tahimik na naghintay. Hindi sinasadyang lumipas ang 1 buwan at lumabas si Qing Lian sa takdang oras at tinanong niya kay Ming ang lokasyon ng Valley Spirit Treasure Land at pagkatapos ay lumipad palayo at sa buong proseso ay hindi man lamang siya tumingin kay GMA. Mariing suminghal si GMA at sinabing hindi siya espesyal at balang araw ay malalampasan niya ito at malinaw na hindi siya sumasang-ayon. Tumawa si Ming at pumasok sa Vajra Treasure Land at sinabing huwag nang magyabang at mas mabuting magsanay na lamang ng tapat.
Ang ikasyam na antas ng Vajra Treasure Land ay may epektong mahigit 100 ulit na mas malakas kaysa sa ika-6 na antas at sa sandaling pumasok si Ming ay naramdaman niya ang kakaibang force field na patuloy na nagpapalakas ng kanyang katawan at ang kanyang ika-8 pag-ikot ng Golden Body ay mabilis na naging ganap at pagkatapos ay nagsimula siyang sumugod sa ika-9 na pag-ikot. Ang ika-9 na pag-ikot ng Golden Body ay tinatawag na Greater Completion ng Golden Body at matapos ito ay magkakaroon si Ming ng isang makapangyarihang kakayahan ng katawan, ang Invincible Body. Kapag ginamit ang Invincible Body ay ang sinumang nasa ibaba ng Third Realm Longevity ay hindi makakasakit sa kanya sa maikling panahon at ang mga nasa itaas nito ay hindi rin siya kayang patayin sa isang atake maliban na lamang kung ang kalaban ay nasa 8th o 9th Realm Longevity. Natural na habang tumataas ang kakayahan at antas ni Ming ay tataas din ang kapangyarihan ng Invincible Body at balang araw kapag siya ay naging unang antas ng Martial God at ginamit ang kakayahang ito ay ang sinumang nasa ibaba ng 5th Realm Longevity ay hindi makakasakit sa kanya kahit kaunti. Ang unang antas ng Martial God na may Invincible Body ay kahit ang 8th o 9th Realm Longevity ay hindi siya kayang patayin sa isang atake at ang kakayahang ito ay walang duda na napakalakas ngunit ang proseso ng pagsasanay nito ay sadyang napakahirap at kung wala ang ika-9 na antas ng Vajra Treasure Land at ang pambihirang talento ni Ming ay hindi niya ito makakamit sa loob ng 5 o 7 taon. Mahigit 1 buwan ang mabilis na lumipas at ang kanyang pagsasanay ay pumasok sa kritikal na yugto at kasabay nito ay si GMA ay buong lakas ding nagsasanay at mula nang pumasok siya sa ika-9 na antas ng Vajra Treasure Land ay mabilis na tumaas ang kanyang kakayahan at kahit ang pamilya Gan ay may napakalaking kayamanan ay hindi nila siya kayang papasukin sa ganitong uri ng lugar kaya ang pagkakataong ito ay sadyang napakahalaga at lubos niya itong pinahahalagahan. Naisip niya na ang kanyang nakatatandang kapatid ay talagang napakahusay at kapag bumalik siya sa kanilang tahanan ay hihilingin niya sa kanyang ama ang isang posisyon bilang tagapamahala upang suportahan ito ngunit hindi pa niya alam na si Ming ay mayroon ng isang Ma Xianqiao sa kanyang tabi at si Ma Xianqiao ay hindi kabilang sa pamilya Gan. Sa ika-49 na araw ay biglang nagtipon ang mga ulap ng kulog sa itaas ng ika-9 na antas ng Vajra Treasure Land at isang napakalaking 5 kulay na banal na kulog ang namumuo sa ere at ginising nito ang mga kalahok sa lahat ng direksyon na sunod-sunod na nagbigay ng kanilang pansin at maging si GMA na nagsasanay sa malapit ay naramdaman ang kapangyarihan ng langit at tumigil sa kanyang pagsasanay at ang kanyang buong katawan ay lumiit at takot na tumingin sa kalangitan. Isang cultivator na nanunood ang nagsabi na may kulog sa lugar ng pagsubok at siya ay ilang dekada nang narito at hindi pa siya nakakita ng kulog at lalo na ang ganitong pambihirang kulog. Isang may kaalamang cultivator ang nagmungkahi na ito ay tila ang Thunder Tribulation na nararanasan lamang ng mga nagpapanday ng katawan at ayon sa sabi-sabi ay ang mga may katawan na lampas sa langit ang siyang nakakapag-ugnay sa kulog ng kalawakan at nagdudulot ng Thunder Tribulation. Kinumpirma ng isa pang cultivator na ito ang 5-colored body forging Divine Sky Thunder ang pangalawang pinakamalakas na Thunder Tribulation sa mga Thunder Tribulation ng pagpapanday ng katawan at nagtaka kung anong uri ng pamamaraan ng katawan ang sinasanay ng taong ito upang maakit ang 5 kulay na banal na kulog at nagtanong kung sino ang nasa loob at naalala nilang si Qing Lian ang naroon. Sinabi ng isa na si Qing Lian ay nagsasanay ng undying imperishable body at posibleng ang maakit niya ang ganitong uri ng Thunder Tribulation at sunod-sunod na tumango ang mga tao at naniniwalang si Qing Lian ang nasa loob. Sa sandaling lumitaw ang Thunder Tribulation ay natulala si Ming at nagtanong kung ano ang nangyayari. Nagbabala si Bame Ying na ito ay ang Thunder Tribulation ng pagpapanday ng katawan at ito ay ang napakadelikadong 5-colored body forging Divine Sky Thunder at ang kapangyarihan nito ay sapat upang wasakin ang 8th Realm Dharma Heaven at kahit ang isang Longevity Realm na Master ay maaaring masugatan. Kamakailan lamang ay natapos ni Ming ang kanyang huling banal na formation at kasama ang mga nabuo noong ika-7 at ika-8 pag-ikot ay sa wakas ay nakumpleto niya ang 3 banal na formation at ang 3 ito ay magkakaugnay at bumuo ng kanyang Invincible Body ngunit ito ay malinaw na hindi pa ganap at kulang pa ng kaunting pagsasanay. Isang malakas na tunog ang narinig at isang 5 kulay na banal na kulog ang bumaba mula sa langit at walang awang tumama kay Ming at siya ay sumigaw ng malakas at buong lakas na ginamit ang kanyang Invincible Body at maging ang Golden Bell cover at Iron Cloth shirt ay sabay niyang pinaandar at ang kanyang katawan ay napalibutan ng gintong liwanag at itim na liwanag at sa wakas ay isang lilang liwanag na mas maningning pa kaysa sa kulog.
Isang malakas na pagsabog ang narinig at si Ming ay parang tinamaan ng 10,000 bundok at ang kanyang buong kasuotan ay nawasak at ang kanyang golden bell cover at iron cloth shirt ay diretsyang nasira at tanging ang kanyang invincible body ang nakayanan ng nakatatakot na ataking ito ngunit kahit ganoon ay nasugatan pa rin siya at may dugong lumabas mula sa kanyang bibig at ilong. Ang ikalawang pag-atake ng banal na kulog ay muling nagpalipad sa kanya at naglabas siya ng dugo mula sa kanyang bibig ngunit ang kanyang mukha ay walang bahid ng takot at sa halip ay mahigpit na nakatitig sa kalangitan at sa hindi malamang dahilan ay naramdaman niyang mayroon pang isang huling pag-atake ang kulog na ito at ito ang pinakamalakas at kapag nalampasan niya ito ay ang kanyang invincible body ay magiging ganap at ang kanyang golden body ay makukumpleto dahil ang dalawang naunang pag-atake ng kulog ay parehong nagpilit sa tatlong formation na magsama at kasabay nito ay pinanday ang kanyang katawan. Huminga siya ng malalim at buong lakas na pinaandar ang Heaven and Earth Great Potential at Receiving Great True Force at sa tulong ng kanyang 9-element calculation formation ay alam na niya kung paano haharapin ang huling pag-atake at kung paano makakamit ang pinakamahusay na resulta. Ang ikatlong pag-atake ng 5 kulay na kulog ay tumama kay Ming ngunit ginamit niya ang kanyang Receiving Great True Force upang ilihis ito sa kanyang kaliwang braso at pagkatapos ay pinalabas ito mula sa kanyang kanang braso at sa isang iglap ay ang walang hanggang sakit ang bumalat sa kanya at siya ay halos mawalan ng malay ngunit alam niyang ito ay may kinalaman sa buhay at kamatayan at sa tagumpay o kabiguan kaya nagngalit siya at nagtiis. Makalipas ang ilang sandali ay sumigaw siya ng malakas at iniutos ang pagsasama ng tatlong formation at sa ilalim ng presyon ng kulog ay ang tatlong banal na formation ay nagsama at naging isang dakilang banal na formation at ang kanyang invincible body ay umangat kasabay nito. Isang malakas na dagandong ang narinig at isang lilang liwanag ang sumabog mula sa kanyang katawan at sapilitang itinaboy ang kulog palabas ng kanyang katawan at ito ay naglaho sa ere at sa sandaling ito ay ang kanyang mga damit ay tuluyan ng nawasak at ang kanyang balat ay may mga natitirang kidlat na kumikislap at naglalabas ng banayad na lunti ang usok at ang bawat pulgada ng kanyang balat at bawat buto ay pinanday ng kulog at naging dalisay at matibay na parang kristal. Binati siya ni Beng-ing at sinabing ang kanyang makapangyarihang kakayahan ay ganap na. Ikinuyom ni Ming ang kanyang mga kamao at naramdamang ang kanyang katawan ay hindi gaanong tumaas ang lakas at ang pangunahing tumaas ay ang kanyang depensa at kahit hindi gamitin ang invincible body ay ang mga ordinaryong mage ay hindi na makakasakit sa kanya at kung bubuksan niya ito ay maaari siyang makatakas mula sa mga malalakas na kalaban ngunit natural na ang kakayahang ito ay lubhang nakakapagod at sa ngayon ay kailangan niyang magpahinga ng 3 araw matapos gamitin ito at limitado rin ang oras ng paggamit at sa kasalukuyan ay kaya niyang manatili ng hindi hihigit sa 5 segundo at kahit maikli ito ay sa mga kritikal na sandali ay maliligtas pa rin ito ang kanyang buhay at lubos niyang pinahahalagahan ang kakayahang ito. Sa wakas ay natapos na niya ito at nag-inat siya at dahan-daang nag-isip at pabulong na sinabi na may iba pang ika-9 na antas na lugar ng pagsasanay dito at nag-isip kung dapat ba niyang puntahan ang lahat ng ito. Habang siya ay nag-iisip ay biglang nagliwanag ang kanyang message talisman sa kanyang baywang at mula rito ay narinig ang tinig ni Liu Piao-Piao na nagsasabing may masamang nangyari at kailangan niyang bumalik agad. Nagulat siya at hindi na nag-aksaya ng panahon at hindi man lamang nakapagpaalam kay GMA at agad na nakipag-ugnayan sa natitirang kalooban ng langit at sa sumunod na sandali ay bumaba ang liwanag ng langit at binalot siya pabalik sa Tianyuan at direkta siyang lumitaw sa labas ng Heavenly Dao Sect. Pagbalik niya ay agad siyang nakipag-ugnayan kay Liu Piao-Piao at nagtanong kung ano ang nangyari at kung bakit ito natataranta. Ipinaliwanag ni Liu Piao-Piao na ang kanilang mga tindahan ay ninakawan at ang lahat ng kanilang mga tauhan ay pinatay at ang kanilang mga espiritual na prutas ay ninakaw. Nagtanong si Ming kung siya ay ligtas at kung siya ay nasugatan at sumagot ito na siya ay ligtas at pinakiusapan siyang pumunta agad dahil may iba pang mga problema. Agad na naunawaan ni Ming na ang bagay na ito ay hindi kasimple ng itsura at iniutos niya kay Zhang Heng na kontrolin ang 9-star Flying Palace upang maging handa anumang oras at dinala ang Adamantine Rat at si Xiao Hua at nagmamadaling pumunta sa kinaroroonan ni Liu Piao-Piao. Noong una ay si Liu Piao-Piao at Chen Ying ay naghiwalay, ang isa ay pumunta sa hilaga ng Tianyuan at ang isa sa timog, upang palawakin ang kanilang negosyo at sa panahong ito ay mabilis ang pag-unlad ng dalawa at sa tulong ng malaking kita ay mabilis nilang nakasama ang mga puwersa sa iba't ibang lugar upang sabay na kumita. Sa sandaling ito ay si Liu Piao-Piao ay nasa isang kaharian sa Tianyuan na tinatawag na Yi Kingdom at ito ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng Eternal Divine Mountain.
Ang Yi Kingdom ay may ilang 10 bilyong populasyon at maituturing itong isang katamtamang feudal na estado, ngunit kahit ito ay nasa ilalim ng Five Elements Divine Dynasty sa panlabas ay sa totoo ay sumusunod lamang ito sa Eternal Divine Mountain, at ang ganitong uri ng feudal na estado ay tinatawag na bansa ng Divine Land. Pagdating ni Ming sa Yi Kingdom ay pumasok siya sa pinakamalaking lungsod nito, ang kabisera na tinatawag na Yi City. Sa pinakaabalang kalye nito ay isang 3 palapag na malaking tindahan, ang puno ng mga bangkay at ang dugo ay damaloy sa kalye, at ang paligid ay puno ng mga taong nanunood, at si Liu Piao ay may masamang mukha na nakatayo sa harap ng tindahan at nakikipagtalo sa ilang mga cultivator, at ang mga kasuotan ng mga ito ay may simbolo ng isang bundok na nakatago sa ulap na nagpapahiwatig na sila ay mga alagad ng Eternal Divine Mountain. Galit na nagtanong si Liu Piao kung bakit sa kabila ng pagnanakaw sa kanilang tindahan at pagpatay sa lahat ng kanilang tao ay hindi lamang nila hinuhuli ang mga kriminal, kundi pinagmumulta pa sila ng malaking halaga, at nagtanong kung may katarungan pa ba sa Yi Kingdom. Ang Eternal Divine Mountain ay may 3 alagad na naroon at sila ay halos walang posisyon sa kanilang sekta at maituturing lamang na mga nakatalang alagad, ngunit kapag sila ay lumabas ay nagiging mga kilalang tao na halos walang makapigil sa Yi City, at isa sa kanila ay pinikit ang kanyang mga mata at tiningnan si Liu Piao at ngumiti at sinabing sila ay sumusunod lamang sa batas at hindi sila dapat pahirapan nito. Galit na galit si Liu Piao at handa na sana siyang magpatuloy nang makita niya si Ming, at agad na gaman ang kanyang ekspresyon at sinabi niyang dumating na ito. Tumango si Ming at mabilis na tiningnan ang paligid at nagtanong kung siya ay ligtas, at tumango si Liu Piao at sinabing sinuwerte siya dahil noong manakawan ng tindahan ay bumibisita siya sa isang negosyante. Sinabi ni Ming na pinaghirapan niya ito at siya ay hindi naging maingat, at sa ganitong kalaking negosyo ay dapat siyang nagpadala ng mga dalubhasa upang protektahan siya. Nang makitang si Ming ay hindi man lamang nagtanong tungkol sa pagkawala ng mga kalakal at sa halip ay nag-alala sa kanyang kaligtasan, ay nakaramdam si Liu Piao ng init sa kanyang puso at sinabing hindi ito mahalaga at malaki ang kanilang nawala sa pagkakataong ito, at ilang bilyong halaga ng espiritual na prutas ang ninakaw, at siya ay naging pabaya at inilagay ang lahat ng prutas sa bodega para mapadali. Sinabi ni Ming na ang nawalang pera ay maaaring kitain muli at hindi niya dapat sisihin ang kanyang sarili. Ang 3 tao ng Eternal Divine Mountain ay nakitang si Liu Piao ay nakatuon lamang sa pakikipag-usap kay Ming at tuluyan na silang hindi pinansin at agad silang nainis, at dahil si Liu Piao ay sadyang napakaganda ay may iba na silang iniisip, at nang makitang si Ming ay sumisira sa kanilang plano ay paano sila hindi magagalit, at isa sa kanila ay bahagyang umubo at itinaas ang kanyang tinig at nagtanong kay Ming kung siya ang may-ari ng tindahan, at sinabing sumama siya sa kanila sa Public Security Office. Ang Public Security Office ay isa sa mga institusyong itinatag ng Eternal Divine Mountain upang mapadali ang pamamahala sa Yi Kingdom, at ito ay responsable para sa seguridad at mga kasong kriminal at may malaking kapangyarihan, at ang mga kilalang tao ay kailangang magbigay galang dito at hindi mang-ahas makipagtalo. Tumingin si Ming sa nagsalita at nagtanong kung ito ang Public Security Office ay bakit hindi nila hinuhuli ang mga kriminal, at nang marinig ng lalaki ang hindi magalang na tono ni Ming ay galit siyang sumigaw at nagtanong kung hinahamon ba nito ang awtoridad ng kanilang opisina at iniutos na dakpin siya. Mula sa lahat ng direksyon ay biglang lumabas ang maraming sundalo at general, at may 2 sa kanila na nasa 3 antas ng Dharma Heaven, at agad nilang kinulong si Ming, at ang 3 Dharma Heaven na master ay naglabas ng kanilang pagpatay, at tila sa isang hindi pagkakaunawaan ay handa silang humugat ng kanilang mga espada at pumatay, at isa sa kanila ay nagsimula ng dahan-daang lumapit kay Ming at sa kanyang kasama.